What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. At for today's video, maggagawa tayo ng listahan, no? Dahil yun, napapansin ko lang sa mga newbie natin na nakakalimutan na nila yung mga dapat nilang gawin. Kaya namamatayan sila ng isda. Kaya naisip ko na gumawa ng list ng mga dahilan kung bakit namamatay ang yung mga alagang isda. At kung paano natin maiwasan yun, syempre dapat alam nyo kung bakit, kung ano yung dahilan para maiwasan nyo. So ito na nga, gagawa tayo ng top 5 list kung bakit namamatayan tayo ng ating mga alagang isda. So yung mga kaasang, no, huwag na natin patagalin at magsimula na tayo agad dahil madali lang naman to at yung marami nung sa inyo nakakaalam na nito. Actually sa mga newbie lang talaga natin to talaga ginawa itong video na to para sa mga baguhan nating mga nag-aalaga ng isda. So una-una sa listahan kung bakit namamatay ang inyong mga alagang isda ay walang iba kundi hindi cycled ang inyong tubig. So yung mga kaasang, no, sa mga newbie talaga nangyayari to kadalasan dahil hindi nila alam, bibili sila ng aquarium kasabay na nabibili nila yung isda. So ang gagawin nila, pag uwi nila sa bahay, yung aquarium nila nandun, lalagyan nila ng tubig at lalagay na nila diretso yung isda. So yun nga yung madalas na nagiging cause kung bakit namamatay yung isda. Kasi yung tubig dapat na-cycled na, no? Kasi hindi naman yung basta-basta malinis, pwede na, no? Hindi ganun yun. Dapat sinacycle nyo muna yung tubig. So recommend ko doon sa mga baguhan na magbubuo pa lang ng kanilang fish tank, mas maganda na unahin nyo munang mag-build o mag-setup ng aquarium. So, bili na kayo aquarium, lagyan nyo na ng, kung lalagyan nyo ng substrate, lagyan nyo ng decoration, lagyan nyo ng tubig at filtration. Tapos yun, pag okay na yun, i-cycle nyo lang yung tubig. Pasingawin nyo lang, kahit pasingawin nyo lang na isang araw, 2 araw. At yun, magiging safe na yung tubig nyo nun pag na-cycle nyo na. Kasi meron tayo dyang mga makikita mga chlorine, mga ganun na nakakasama sa mga isda. At kailangan din ng beneficial bacteria nung tank para mabuhay ng healthy yung ating mga alaga isda. So yun nga yung sinasuggest ko sa inyo. Pag magbubuo kayo ng aquarium, unahin nyo muna mag-set up ng aquarium at tubig. At cycle nyo muna ng mga ilang araw bago nyo lagay yung mga isda. Alright. Palawang cause naman na nakikita ko, no, kung bakit namamatayan ng isda yung mga fish keeper o yung mga bago natin fish keeper, hindi nila ina-acclimate yung alaga nilang isda. Nangyayari to, no, pag bumibili tayo ng bagong isda, syempre ibabiyahe natin yan, hindi naman sa tabing bahay lang natin nakukuha. Kadalasan malalayo yung pinanggagalingan yung mga pet shop o kung saan mga farm yan na kumukuha tayo ng mga isda. Ang nangyayari kasi doon sa mga newbie, basta na lang nila nire-release doon sa tubig, doon sa aquarium nila, yung mga bagong kuha nila, no. Actually hindi talaga yung posibleng maka-survive yung mga alaga nating isda. Pero ayun nga, mas madalas nawa-water shock sila o yun nga, namamatay sila dahil nagugulat sila doon sa tubig. Dahil iba yung tubig doon sa malinis na aquarium mo compared doon sa pinanggalingan nila, kung pond man yan o sa aquarium man yan na may community sila. Ibang-iba yung yung tubig noon, yung pH level noon, yung temperature noon. Kaya kailangan natin i-acclimate para dahan-dahan na makakapag-adjust yung isda na bagong isda natin from sa labas doon sa ibang tubig, makakapag-adjust siya unang-una doon sa temperature ng tubig na kung ano yung meron tayo na paglalagyan natin sa kanila. Tapos yun nga, yung halo kasi nun, dahan-dahan dapat nire-release natin, hindi yung basta na lang natin ilalagay. At ayun nga, nawa-water shock sila at ang nagiging namamatay yung mga isda. At ayun, no, pangatlo sa ating listahan ay yung mga hindi compatible na mga isda. So nangyayari to doon sa mga newbie rin, no? Sa newbie rin kadalasan talaga. Bumibili lang sila ng bumibili ng isda na hindi nila alam kung okay lang ba kasama nito yung ganitong klaseng isda. Example na lang natin, meron kang koi sa nialaga ka ng koi, tapos bumili ka ng goldfish na fancy, kagaya ng rancho, gano'n. Nangyari sa akin to dati, akala ko okay. So nagkamali rin ako dito, no? Sinama ko yung rancho dun sa aking mga koi. Akala ko okay lang, no? Dahil akala ko magkamag-anak sila. Yung pala, hindi pala okay yun, no? Dahil ang lalaki nung koi ko, kung maalala niyo yung mga koi ko, lalaki ganyan. Yung mga rancho ko, mga ganyan kalalaki lang. Ang nangyari, binuli ng koi yung aking mga goldfish hanggang sa mahigop na nila yung mata. So makikita nyo, yung ibang goldfish, ibang mga rancho ko ay nawalan ng mata dahil higop nung ating koi. So yun, napakamali talaga, no?
Though hindi namatay yung yung rancho ko, medyo ayun nga nawala ng isang mata. So yun nga yung example ko. Sa iba kagaya niya mga sick leave, sasamahan nila ng mga molly, ng mga danyos, gano'n. Ang nangyayari, yun, kinakain ng mas malaking isda yung maliit na isda. Tapos, kung hindi naman kainin, bubugbugin nila, kasi meron tayong mga territorial na isda rin, na ayaw nila na may ibang kasama. So, ayun, kagaya ng flowerhorn. Yung flowerhorn, di mo pwede samahan yan. Pag sinamahan mo ng iba yan, kung hindi niya bubugbugin yun, papatayin niya talaga yun. So, ayun yung ayoko mangyari sa inyo na pag nagsama-sama kayo sa community. Dapat, titignan nyo muna o aalamin nyo muna kung pwede bang kasama yung isdang to, para wala tayong maging problema at maging safe yung mga bago nating isda na isasama natin doon sa ating community. At yung pang-apat na naisip ko na dahilan kung bakit namamatay ang ating isda ay overfeeding. Ayun, sa mga newbie pa rin to, akala nila na pwedeng bigyan ng marami o akala nila okay lang yung marami magbigay. Hindi nila alam na dapat konti-konti lang talaga ang pagkain isda, lalong-lalo na pag konti lang yung isda mo. Actually, sa mga flowerhorn nga pera-peraso lang, kunyari, may isa kang flowerhorn na 2 inches, 2 perasong pellet lang ang pinapakain doon. Hindi yung talagang lalagyan mo ng maramihan. Lalong-lalo na pag sa community. So, tatansyahin nyo dapat kung gaano karami lang yung kayang ubusin ng inyong mga alaga isda. At ayun, pag mga 2-5 minuto hindi kinain yung isda, lalong-lalo na yung mga floating, yung mga nakikita ko na binibigyan nila ng floating o kaya yung mga flakes. Ang bibilis dumumi niyan, Kaya ang nangyayari kasi pag nag-overfeeding kayo, hindi naman makakain lahat ng isda yan. Hahalo lang sa tubig yung mga natirang pagkain, yung mga hindi nila nakain. At yun yung nagiging cause kung bakit dumudumi yung tubig at nagkakasakit yung isda at kaya sila namamatay. So, ayun, dapat kontrolin din natin yung pagbibigay natin ng pagkain para hindi mapasama doon sa tubig ng isda, which is doon sila nakatira at doon nga sila nakakasakit pag maduming tubig. At ang panglimang naisip ko na pwedeng dahilan kung bakit lagi namamatayan ng mga isda ang mga newbie natin na fish keeper, nagwa-water change sila ng 100%. So yung mga kasang, napakatagal ko nang sinasabi ito paulit-ulit, huwag niyong gagawing mag 100% water change kayo. Though nakaka-survive yung ibang mga isda natin, pero meron kasing may tinatawag tayong tsamba na hindi natin alam na biglang darating sa'yo na magugulat ka na lang, sasabi mo, dati okay naman na ginagawa ko to, ngayon matsatsamba nga, matitiko ang iyong isda. So, bakit nga ba? Una-una, kasama rin yun doon sa una nating sinabi kanina na hindi na cycle. Pag nag 100% water change ka, ibig sabihin yung tubig mo bago, so hindi pa siya na-cycle. So, delikado yun para sa mga isda natin, kasi nga walang beneficial bacteria yun. At yun, posibleng may chlorine pa yan. Saka yun, naintindihan ko naman yung mga fish keeper na gusto nyo laging malinis yung isda nyo, ay yung aquarium nyo. So yun, kahit ako rin naman gusto ko yun. Pero hindi kasi 100% water change ang paraan talaga dyan. Para mapanatili yung malinis at maganda at malinaw ang aquarium, lagyan nyo ng magandang filtration at maraming filter media. Yun lang naman ang sikreto doon, guys. Kasi kung malinis ang kung maganda ang filtration mo, hindi talaga dudumi yung aquarium mo, kagaya ng mga ibang setup ko dito na medyo nag-green yung tubig sa katagalan, pero kung makikita nyo, clear talaga yung tubig kasi nga maganda yung filtration ko at sakto yung filtration ko para sa dami ng isda ko, kasi minsan nag-overcrowd din kayo, kaya minsan sobrang dami ng isda nyo na sinisiksik nyo sa isang maliit na aquarium, mabilis sila magdumi kasi nga marami, bioload nyo marami, at ayun nga, yun yung nagiging cause. Kaya ayun, nasa sa inyo rin yan kasi kung i-maintain nyo sila, kailangan konti lang din yung isda nyo at maganda yung filtration nyo para hindi kayo water change kasi yung water change talaga hindi rin naman talagang ina-advise na palagi ka mag water change. Mas maganda pa nga yung talagang nagsa-cycle lang yung tubig mo na once a month ka lang mag water change kasi yun nga, mas maano yung tubig mo, mas maganda, mas healthy para sa mga isda. So yung mga kasang, yun lang naman yung mga naiisip ko at marami pa tayong pwedeng dahilan na hindi ko pa naisip siguro o hindi ko na sinama kasi na yung top 5 lang naman na naisip ko yung nandito sa listahan natin. So yun. Sana may natutunan kayo at sana maiwasan na rin ng mga newbie natin na fish keeper dyan na sana maiwasan na mamatayan kayo ng isda. Kasi ang isda talaga, guys, tumatagal talaga ng taon yan. Kahit yung mga gapi, yung mga molly, kahit yung mga danyos, tumatagal ng 2 to 3 years yan. Lalo na yung mga malalaki natin. Umaabot ng 10 years yung mga yan, mga flower, mga goldfish. So ayun, kung mapapanatili nyo talagang healthy, maiiwasan nyo talagang mamatayan. Hindi yan basta, alam mo yun na bumili kayo ngayon,
at 5 months, 3 months, 2 months, ay patay na agad. Hindi ganun yun. Ang mga isda ay tumatagal ng years. Kaya, ayun, yun yung normal nila na lifespan. So, dapat talaga, i-maintain lang natin yung aquarium na malinis. At alam niyo yung gagawin niyo para hindi mamatay yung mga alaman ng isda. So yung mga kasang sa kami natutunan kayo sa video na to, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, click nyo lang ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify kayo pag nag-upload ako ng mga bago kong fish videos. At yun, sana nagustuhan yung video na to at huwag nyong kalilimutang pindutin ang like button dahil napaka-importante sa akin yan. So ayun, tapos ko na ang video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out!